Okay, so dito sa ating, components, gagawa lang tayo ng panibagong task, model ano, task model.tsx. So ito ay magiging use client, wrap FC, okey. So task model, okey na 'yan ano. So ito ay tatanggap ng, is open, on close, tapos task. Okey, so interface, task model props. Yung ating is open ay boolean, tapos yung ating on close ay isang void ano, function void siya. Tapos, task natin ay optional, yan ay equals to task galing sa ating types na database or null 'no. Okey, so ito ay equals to ating task props. Okey, task. Okey. So dito ano, kailangan natin constant query client ulit. Use query client. Tapos kailangan natin yung ating is loading, is submitting, tapos set is submitting, use state, false. Okay? So meron ako ditong, ah, yan. Okay? Tapos constant, error, set error, use state, yung may string, null. Okay, so constant, kunin natin yung ating list of users, ano, para to sa ating drop down. So yan ay manggagaling sa users. So yung users, yung users ay error pa siya no kasi kailangan natin gawin yung use o tawagin yung use query. Okay, kasi meron na tayong access dun sa memory or dun sa nakastore dun sa ating React query. Ano? Query key. So, syempre, kukunin lang natin siya by users na query. Okay, tapos yung ating query function, tatawagin natin yung AC. Okay, so sa loob niyan ay constant result equals await, get users, galing doon sa ating action, ano. Tapos if result dot error, kung may error man, throw lang tayo ng error. Result dot error. Tapos kung wala namang error, return na natin yung ating result dot data. Okay. So dun sa data, magkakaroon tayo ng access dun sa users, ano. Tapos, meron din tayong is loading. Pero yan ay gawin natin is loading users, ano, tapos error. Users, error. Okay, so para hindi conflict. Tapos dito sa baba, enabled is open. Okay? So may enable lang siya pag naka-open yung model natin. Para hindi masyadong ano no, babad sa resources o matakaw sa resources. Okay, so cons, yung ating form, no? Form data, set form data equals to, so small lang to ha. Use state, yan ang itatanggap ng title,
So, dapat ito type ano, eh, 'no, type, task insert. Yan. So, title, description, empty, status, pending, task, status, tapos ito ay priority, medium, task priority, assign to. Okay, pero tatanggalin ko 'to guys 'no, ano lang para lang meron akong tulong dun sa aking pagta-type kasi hindi ko na matatandaan yung mga ano. So, kaya siya ganyan kasi hiwalay naman yan dun sa ating task insert ano. So, para lang yan sa data dun sa ating back-end, eh, dito sa front-end puwede naman tayo mag-declare ng empty or, fragment nung ating data na i-insert sa database. So, okey lang. Okey. So, kailangan din nating mag-set ng new form data 'no. So, siguro pag-load ng ating modal, use effect. So, ito ay isang side effect 'no, ibig sabihin nangyayari 'to after the fact. So, task is open. Okay, so if not is open, return lang natin ng ano, ng wala lang. Okay, so new form data equals task, ah, so ito copy ko 'no. Okay, so kasi gagawin natin magkakaroon tayo ng condition ano. Yung condition natin, either mag-a-add ka or mag-e-edit. So, copy ko lang din 'to. Yan, para malinaw. So, ito ay manggagaling sa task.title, task, ano ba yan? Task description, tapos ito ay status, tapos priority, tapos ito yung assigned to, no? Core empty. Okay, so itong description, pag wala rin kasi optional, empty din siya. Yan. Or kung ano tayo, no, kung mag-e-edit ay mag-a-add, ise-set na siya empty. Okay, so ise-set natin siya, set form data equals to new form data. Tapos yung ating set error, kung sakaling may existing na mga error, pinanal lang natin. Okay, so may error ako dito, no, new form. Saan ba galing 'to? Iba pala yung na-import natin. Sorry guys, no. Task priority. Saan na-import yung task priority natin? Tanggalin na natin 'to 'no. So, dapat dito yung ating task priority. Yan. Okay, so yan nawala na yung error. So, ito yung kinukuha niya sa ibang library 'no. Okay. So, sumunod naman natin yung ating mga, handle submit ano. Okay, so dito, if not is open, return null na natin dito 'no. So, no need to declare na 'tong ano, handle 'no. Handle submit kung hindi naman naka-open yung modal para hindi sayang sa loading. Asynchronous, so yan ay React, form event, HTML, form element, yan. Yan ang type niyan. Okay, so e.prevent default, set is submitting to true,
set error. Actually, pwede natin gamitin guys yung ano, no, start, yung ginawa natin, yung start, yun yung start transition, pwede natin gamitin yan ano, para meron na tayong parang pinaka-spinner o loading. No? Pero sa ngayon, papakita ko rin sa inyo yung ganito na pwede naman ano, yung traditional na magsiset kayo na submitting true, tapos set niya sa false pagkatapos niyo yung mag-submit. Okay? Kasi meron tayong mga ilang i-check. So, constant, new form data, tapos e-dot, current target na form, ano. Tapos const, result equals to task, await. So, kung yung task ay existing, sabihin nag-update tayo. So, gagawin natin update task, tatawagin natin tong function na to, at isa-supply natin yung ating task.id sa yung ating form. Okay, so kung hindi naman, ibig sabihin, nag-add tayo, await, create task, kasi susupply naman na ating form. No need to supply an ID. Okay, sumunod, if result.error, set error, result.error, tapos set is submitting natin to false. Okay, so else, sabihin kung walang error, edi tuloy tayo, no? Tuloy yung ligaya. Invalidate query, so kailangan kasi natin siyang i-refresh yan. Yung ating React query. Yung ating key ay task. Okay, so parang i-refresh niyan, i-reload na. So on close, i-close yung modal, tapos set is submitting to false. Okay, so sunod ay constant handle close. Para naman to sa modal ha. If not is submitting on close. So para safe tayo, no? Hindi sa kalagitnaan ng submission ay biglang ika-post ni user, at least safe tayo. Okay, so dito na tayo sa form, no, doon sa pinaka-design. Pero kailangan muna natin tawagin din to, no? Pag create task, saka lalabas yung ating task mode. So meron mga ilang library sa modal na pwede nyo i-copy paste. So pwede nyo gawin sa manually sa CSS. No? Pero dito, papakita ko sa inyo paano siya ginagawa sa Tailwind, saka sa React. Ano? Okay, so una muna, balik tayo dun sa ating task table. Ano? Tapos dito sa baba ng ating table, dito sa baba ng ating table, dito, no? Lalagay natin dito yung ating, actually dito, no, sa baba ng fragment. No? Kasi mamaya magkakaroon pa tayo ng pagination, no? Kasi itong model, ano naman siya, no? Hindi naman siya laging naka-show, no? So, task model, isa-supply natin dito ay is model open, tapos yung ating on close. Gagawa tayo ng extra no? Handle close modal. So, gagawin natin yan yung function na yan. Tapos itong task, isa-supply natin dito yung selected task. Kasi kung sakaling tayo mag-edit. Okay, so nag-error na. So itong handle close modal, balik tayo sa taas ng ating table. Ano? So dito dapat sa ating yan, sa function handlers. Constant. Okay, so ito gagawin natin ay set is modal open to false. Okay, tapos set selected task null. Okay, tapos sumunod naman natin ay isi-set naman natin yung pag kinilik na yung create task. Paano? So gagawin natin pag create task,
Maglalagay rin tayo rito ng handle create, handle create, okey na yan, handle create. Tas dito ano, sa taas na lang ng close, constant handle create. Tanggalin natin yung curly braces na yan ano. Tapos set is modal, true. Pero bago natin siya ipakita, dapat yung ating set selected task, in-null muna natin. Okay? So, click. Yan. Meron na yan ano, pero kailangan natin siyang i-style, no? So, itong ating modal, kailangan natin ng class, fix, tapos inset 0, Z50, flex item center, justify center, BG, block 50, tapos padding 4. Okay, so yan, kita nyo nag-dim ano. Ang problema naman natin, hindi natin siya maku-close. Okay, so nandyan siya pero di natin siya maku-close. Pero kita nyo nag-dim na siya, ibig sabihin nandyan na siya. Tapos gawa na lang tayo ng ilang mga ano rito, no? So yung isang, ayun yung main container o yung backdrop. So yung ating gagawing model container ay full pero may max width na 2XL, rounded LG, tapos border gray 200, BG white, shadow LG, border gray 800, tapos yun na lang, huwag na yung ano na yan. Then meron na, no? Tapos BG white, siguro BG gray 900 pa na gawin natin yung white. Okay, so ganyan yan kasi wala pa siyang laman, kaya ganyan ang itsura niyan. Okay, so dito sa ating sa loob, no, lagyan pa rin natin siya ng konting flex. Ito naman sa form to eh. Flex item center, justify center, justify between. Tapos ito, paste natin, tapos create new task. Okay, so yun siya, no? Justify between, border B, border gray 200, tapos P6. Yan. Okay na siya. Okay, so ito create task natin, lagyan natin siya ng text Excel, font semi-bold, text white. Okay, so magkakaroon siya ng conditional syempre. So kung tayo ay nag-edit, so yung content task natin ay existing, ang papakita natin ay edit task. Pero kung hindi naman, ang ipapakita natin ay create full task. Okay, so doon na tayo sa mga fields. Okay, so dito sa baba ng ating H2, doon sa ating header 2, no? Magawa lang tayo ng button. So ito naman guys, yung sa pag-close ha. Pag-close ng modal. Tapos dito yung ating on-click. Handle close. Okay? Tapos sa loob ng ating handle close, kunin natin yung X na icon galing sa Lucid. Ano? Tapos lagyan lang tayo rito ng class 5H5. So width, height 5. Ano? Okay, so yun siya. Pero kailangan natin siya lagyan syempre ng styling. Okay, so yung ating rounded LG P1 text gray 400 over siguro natin, no?
over text white. Um, okay na yan. Tapos pointer na lang natin. Cursor pointer. Cursor point. Okay, so pag yan ay nagsasubmit yung ating form, dapat disable yung ating close para hindi nako-close ni user. So testingin natin, okay na, no? So yun yung ating modal. So hindi natin nakiklik yung outside, ha? Dito lang siya na-close. Okay. So sa baba nito, gagawa na tayo ng ating form. Okay, so yung ating form, ang gagawin natin ay on submit, isusupply natin dito yung handle submit na ginawa nating function. Lagyan natin ng P6, no, para medyo narrow siya. Tapos, kinuha natin yung error, di ba? Meron tayong access sa error. Yan, may access tayo sa error. Kaya kung may error, so, style muna natin, ha. Not error. Tatanggalin ko yung not mamaya. Conditional ano tayo, conditional rendering. So, div, lalagyan natin dito yung ating error. Error here. Tapos, lalagyan natin siya ng style. So, class MB 4 rounded LG VG red 50. Yan, tapos text red 400. Okay, tapos lagyan natin ng K3. Yeah, okay na yan. So, pag may error, lalabas yan. Nandiyan lalabas yung error natin. So, tanggalin ko na to. At tanggalin ko na yung not. Okay. So, sumunod naman natin yung ating mga input. Ano? So, lagi tayo dito ng div. Tapos, pag-iwa-hiwalay natin sa y-axis ng apat. No? So, pwede space y 4. Tapos, ito yung ating ika-copy-copy na lang mamaya, ha. So, div label, title. Okay, so ito yung HTML form. Ano lang yan, ha. Hindi naman siya required, pero pag ano, sinasama siya ni ano ni VS Code kasi yan yung standard na maglagay ng mga semantic tags, no, katulad ng sa image meron mga alt text, no, so hindi naman siya required, pero sa ngayon yan yung standard na maglalagay na kayo ng ganyan. Okay, so class black text SM, tapos font medium. Okay, so ilalagay natin dito ay yung ating title. Pero maglalagay din tayo ng span kasi kailangan natin siyang indicate na siya ay required. Ano? So, text red 500. Okay, so nandun siya. So, kailangan natin ng text gray 300. Yan. Okay, so okay na yan. Ano? Sumunod sa baba ng ating label, yung ating input na type ay text. Okay, so name niya title, ID niya title. Okay, so yan ay required. Required, tapos yung kanyang value ay equals to form data dot title. Kung sakaling ano nasa edit mode tayo. Okay, so on change, so set form data, tapos i-spread lang natin yung existing na laman niya. Pero kukunin natin yung title, tapos i-update natin ng target dot value. Okay, so style na tayo, no? So class, MT1, black with full, tapos BG natin ay gray 800. Okay, so PX3, tapos KY2, text natin white. Okay, tapos rounded
LG, border, tapos border white na rin, ano? Hindi, siguro border gray, ano muna, border gray 700. Yan. Tapos pag nag-focus, focus, border white, tapos focus, green white. Okay, so okay na yun guys. Wala na natin masyadong pagandahin pero yun, nasa sa inyo yan. Tapos sumunod, di pala tayo makapag-copy. Pero okay na, copy natin. Tapos ito, hindi naman to required. Pero ito yung description. Okay, so HTML4, description. Tapos ito, hindi ito, ano, siya ay magiging text area. Actually, yun yung dating ano, no, way. Yung sa HTML kasi kailangan ano, no, may closing pa yung text. Pero yan, okay na siya, no? Pinapayagan siya ng ating HTML5. Wala niyang masyadong arte. Okay, so ID, description, name, description. Tapos siguro yung rows natin, gawin natin 4. Yung value niya ay form, that description, on change. Same lang din, ano? So, kukunin natin yung ating set form data. Tapos, spread natin yung existing mga values. Pero kukunin natin yung description. Equal siya sa e.target.value. Okay. Tapos, siguro itong mga to gawin natin ano, no? Pag nagsasubmit, yung disable niya ay is submitting true, no? Para pag sasubmit, hindi na nai-edit ni user. Okay, so next natin yung ating drop-down na status. So, div, grid calls to gap4, ano? As another div, tapos yung label natin, copy na lang natin to, no? Pero ito ay required status. Actually, may default value naman so hindi na kailangan siguro lagyan ng ano, status. Ay ano, indicator na required siya. Okay, so ito ay isang select na tag. Okay, so yung ating select ay status, tapos yung ating option na 4, no? Yan. So ito ay pending. Underscore in progress, completed, cancel. Okay, so kailangan natin ng konting ano kaya niyan, class ano. So NT1, try natin guys i-ano, i-copy yung nandun sa form kasi sa tingin ko similar lang yan. Para di na tayo masyadong ita-type. Okay, so ang kailangan siguro natin dito ay sumunod natin yung ating priority. So same lang ano, copy, paste. So kailangan pala natin guys ng ano, sorry
Dito sa status, kailangan natin ng on change. So dito na bago matapos, on change, set form data, kunin natin yung existing spread natin, form data, status, e.target.value. Okay, so dito naman, Control S, ay Control D, Control D, Control D, priority. Okay. Tapos ito, papalitan natin ng low. Excuse me. Tapos, ay, walang ano. Bakit ka nag-error? Kailangan natin ng i-task dito, no? Task status. Okay. So, ito, balik tayo rito ng task medium. Tapos, control D, I, tapos ito yung urgent. Okay. So, dito naman sa priority, same lang, ano? Copy-paste ko lang tong ating set data, tapos itong priority, task priority. Okay. So, next naman natin yung ating users, ano? So, ito yung medyo madugo-dugo. Okay, so dito, no, sa baba ng ating priority, gagawa ulit ako ng panibagong div. So, yung div na yan, wala mo ng style, ano? Tapos label, may label, tapos ito magiging, ano, assign to. Okay, so yun, assign to natin, ano? Tapos select, yan ay assign to. Okay, tapos ang value niyan, nalagyan ko ba ng value yung ano? Wala palang value. So, sorry ulit guys, ha. So yung value nitong ating status ay equals to form dot status. Tapos itong priority natin, ang value niyan ay form data dot priority. Okay, so kung sakali lang nag-i-edit, nasa edit state tayo, no? So dito sa ating assign to, ganun din, form data dot assign to. Tapos yung ating set form data, spread operator natin yung form data, tapos yung assign to natin ay equals to E. Okay, so dito na tayo na sa option. So sa option, gagawin natin, option, ito pag yung default value, ay pag walang value, ay assign siya. Okay, so yan, ilalabas na natin siya sa loop, ano? Tapos is loading users. Ibig sabihin, pag naglo-load yung users na, ang ipapakita natin ay option, disabled to. Kasi ang lalagyan natin ay loading users. Kung hindi naman siya loading users, at may error naman, ano? Kung may error naman siya, ang ipapakita naman natin ay option, disabled, error loading users. Okay. So kung hindi naman, at yung ating users and users.length ay greater than 0, ang ipapakita na natin ay users.map
Tapos magkakaroon tayo ng access sa loob ng magkakaroon tayo ng access sa mga users na yan. Tapos i-display natin ay option. Okay, so ito ilalagay natin ng key user.id. Okay, tapos yung value niya ay user.id. Para hindi mag-error, i-close na natin ha. I-return natin dito ay disabled tapos no users found. Okay, so dito sa loop, nasa loob tayo ng loop ha. Papakita natin dito ay user.name tapos open close parenthesis. Papakita natin yung user.email. Okay, so walang style pero dapat nandun yung ating email kasi nandun tayo, naka-register tayo. Okay, so yung style natin, syempre, kakopy na lang natin dito para di na tayo mahirapan. So copy, tapos paste. Okay, so sumunod natin guys ay, bago ko makalimutan so itong status natin, pag nagsasubmit siya, disabled siya pag is submitting. Pati itong priority natin, pati itong select user natin. Okay, so doon na tayo sa bot. Okay, so div, tapos class empty6 para bumaba siya ng konti. Empty6 flex, justify and plus doctrine para medyo nasa kanan siya. So dalawang button. Yung unang button natin ay cancel. So ito minsan hindi na kailangan pero yung iba kasi mas prefer nila na merong cancel pa rin na button Pero may X ka naman Pero yung iba gusto nila may cancel. So on click, handle close. Tapos disable din natin yan pag nagsasubmit. Okay, so sa cancel button, ang ating class name, rounded LG, border 700, 700, PX4, PY2. Yan, para kita tapos ating text white, pero pa nag-hover, ating BG, gray 700, text natin ay white. Hindi, nandiyan pala yung text white. Okay. So, cursor, cursor pointer para clickable siya. Alam ni user na clickable siya. Okay, so sumunod ay yung ating submit. Pero ito ay is submitting. Pag is submitting yung ating form, saving. Pero kung existing yung task, update task. Pero kung hindi naman existing ay create task. Okay, so medyo babaguhin natin tong ang border nito maganda siguro or ang BG nito white. Yan, tapos ang kanyang text black. Okay. Pag disable naman, yung opacity niya, gawin natin 50. Okay? So, sa submitting, okay na ba? Okay na, Meron na tayong nakalagay rito, So, titest na natin siya. Pero bago yun, dito sa ating select, dito sa no users found, So, meron tayong gagawing pang-capture. Kasi pag may users error tayo, conditional rendering, maglalagay tayo dito ng pipag at users
error, ah, instance. Yan. So kung yan ay true, papakita natin ay users error.message. Kung hindi naman ay unable to load users. Okay? Tapos siyempre 'pag bago pa yung app niyo wala pang walang naka-register ano. So if users or users dot length equals to 0 and not is loading users and not user error, papakita natin ay no users registered. Okay, so pareho lang 'to ng class, itong p-tag na 'to. So, text extra small, text ember 600 o 400. Tapos ito siguro hindi na text ano tayo 'to, text gray 400 lang 'to. Okay, so meron naman. Okay, so first task, tignan natin kung mag-e-error ha. This is a good task pending medium assign sa akin ano, create task. Okay, so anong nangyari pagka-handle, kasi hindi ito hindi ito 'no. Ang kailangan natin ay submit. Yan, type submit siya. Okay, so ulit, first task, this is a good task pending medium task assign sa akin, create. Yun, saving. Okay, so new row relation task violates check constraint task status check. Okay, so bakit? So ang gagawin natin, okay no. So naka-capital M tayo ron. So dun yun ang mali. Okay, kasi dito sa ating ginawang rule, low ano lang siya no. Maliit na M lang. Okay, so tingin ko yun ang problema no. So click uli natin siya. Create. Kailangan siguro natin i-refresh. Okay, so may error ako na walang key prop yung ating table. So dito sa ating TH, ayan, wala nga key prop ano. So key header.id. Okay. Okay ulit. First task, this is a good task pending medium. Okay, so error pa rin siya kahit na ginawa na natin siyang M ano. Okay, so yun yung problema guys no? Kasi itong status natin naka-check din sa status pero itong ating priority natin doon din sa status kasi kinopy-paste lang natin siya no. So ko-copy ko lang ito, copy tapos paste. Okay, tapos dito sa ating Next.js, sa Supabase pala no. Ito no, i-copy din natin 'to. Medyo maliit na yung text guys ano, pero ito din naman yun. Okay, tapos try to run. So meron na already exist na 'no. So gagawin natin dito sa table natin, i-de-delete na lang natin ano, delete table. Kasi wala pa naman tayong data no sa loob. Para pwede natin 'tong i-run ulit. Okay, so success. So try ulit natin guys no kasi ayun pala yung naging problema yung priority naka-check doon sa status.
Okay, so refresh. Magpa-add tayo ng task. First task, uh, this is a good task. Hi, pending. Okay, so goods ano? Tingnan natin kung goods talaga. Punta tayo dun sa ating table editor, refresh, task. So yun, nandun na yung task natin. Okay, so na-add naman siya. Okay, so i-check ko lang natin itong handle submit natin. Ano? So yung form natin, tumatawag ng yung on handle submit. Tapos yung ating submit ay prevent, set is submitted through, null, form, data target, okay yun ito, task. Tapos trade form, tama naman. No? So yung invalidate queries, kaya hindi nagre-real time yung ating data, hindi niya nakukuha. So dito no, bago ma-display yung ating table, ang gagawin natin, mag-if muna tayo. No? So if is loading, return, return div. Actually, hindi sa tingin ko hindi dito, no? Kasi di pa ata natin natatapos yung table natin. So sorry guys. So center, tas justify center, create. Pero lagyan na rin natin itong text, gray, 400, tas loading, task. So pag is loading, may lalabas dito dapat na loading yung task natin. Tapos kung may error naman, ang i-return natin, div rounded, LG, P4, VG, red, 900, opacity 20, text red, 400. Tapos dito yung ating error, loading, task. Tapos papakita natin dito yung reason bakit instance of error. So control yan, error dot message o unknown error. Okay, so dito sa table natin, ang ginawa lang pala natin ay yung table head, ano? Pero hindi pa natin nagagawa yung ating table data. So kailangan pa natin dito sa T-head, pagkatapos ng T-head ay dito pa kailangan pa natin ng T-body. Yan. Okay, so yung T-body natin, lalagyan natin ng divide y, divide gray. So ano to, sa alternative, yung parang add even, okay, ng tailwind ay BG grade 800. Okay, so ito na yung table dot get row model dot rows dot length equals to 0. Ang ipapakita natin ay TR. So yung TR natin may TD. Sa loob ng TD, parang hindi na mag-error. Lalagyan natin to dito. So sa loob ng TD, meron tayong call span, kung ano yung length ng columns natin, ano, para dynamic. Tapos sa loob niyan, global filter, no task found, matching search. Kung tayo yung nagsa-search, ha? Pero kung di naman tayo nagsa-search, ang lalabas diyan, no task found, create your first task. Okay, so lalagyan natin to ng konting style, ano?
PX, 4, PY8, text center, tapos yung ating text gray 400. Okay, so kung may value naman kasi walang hindi lumalabas, ibig sabihin may value na tayo. No? Kung may value naman, ang ipapakita natin ay table dot get row model dot rows dot map. Magkakaroon tayo ng access sa row na yan. Tapos sa loob ng row, lalabas tayo ng, o mag-display tayo ng TR. Tapos yung TR natin, syempre may key, row.id. Ito bang ating ano, wala no. So, kailangan natin itong TR na to, dapat, hindi. Hindi, tama no. Kasi hindi naman tayo nag-map. Dito tayo nag-map. Okay, so paano? Ah, so ito ay row dot get visibility visible cells. Tapos dot map nested ha. Cell TD. Tapos yan, kailangan din natin ng key kasi nagmamap tayo, no? Cell.id. Tapos sa loob niyan, yung ating flex render, cell.column column depth cell. Tapos get context. Okay, so yun na. Guys, yun yung ating data na lumabas na. So, kailangan natin siyang lagyan ng style, syempre, no? TD, meron naman dito. No? So, dito yung TD natin. No? Itong TD natin, nalagyan natin ng class, white space, no wrap, px4, py3, xsm, tapos xgray 300. Okay. So, yun yung ating table data, guys, no? So, kailangan natin ng siguro ng hover, no, dito sa ating TD, sa TR. Close, hover, BG gray, magbabago lang siya ng 800. Pag nag-hover. Okay, so, actually, yun na yun. Siguro, ano na, pag nag-add even na. Okay, so dito sa ating task, ayusin na natin to. No? So, dapat hindi para justify center, dapat justify between. Yan, para umayos siya. No? Okay, so nandun na siya, no? So, task, gawa tayo ng isa pa. Second task. Medium. Okay, so yun ulit. Okay na, no? Real time na yung, ano niya, yung pag-add ng data. Okay, so yun sabi ko nga, dito pa sa assign to, ang pinapakita niya ay ID. Dapat ay papakita natin dito yung name sa yung email. No? So gagawa tayo ng helper. Okay, so dito sa taas, no, dito sa bago matapos yung yan yung handle dito na gawa na lang tayo dito ng constant get user display name. Okay, so yan ay tatanggap ng isang user ID, string or null. Yan ay type string. Okay, so yan ay if not user ID, sabihin kung walang na supply, re-return lang natin ton. Tapos constant user, medyo nilolo ko yung aking BS code. So find yung kasi wala siyang return that ID equals user ID. So simple JavaScript search find lang to ha. So if not user, return user ID. Pag meron naman, re-return natin ay
string. Ayun. So, kailangan may return yung value para hindi mawala yung error doon no, sa unahan. So, user.name, i-concatenate lang natin yung cut ko na ha. Yan, concatenate dito yung user.email. Okay, so saan natin gagamitin to? Gagamitin natin siya dito sa ating uh, assign to. Okay, so dito na sa assign to, so tatawagin natin yung, itakat ko lang to ha, cut ko lang siya, tapos get user display name, tapos ipapaste ko na dun sa loob. Yun, lumabas na yung ating name saka yung ating concatenated na email. Okay, so next naman natin lalagyan natin yung ating search, tapos yung nawawalang column dito, no, yung action. So dito, no, gawa tayo ng panibagong ID na lang na wala na accessories key. Kasi itong accessories key, para lang sa mga sorted na data. No? Pero ito kasing gagawin natin column ay wala namang, hindi naman siya sort, kaya okay lang nalagyan siya ng ID na lang na wala na accessor key. Okay, so actions. Tapos yung header niya, ang lalabas, ang display natin ay actions. Tapos, cell, info. Okay, so ang i-return natin ay mag-constant muna tayo. Constant task is equal to info dot row dot original. Tapos i-return natin isang div. Ilagyan natin ng flex item center dot 2. Tapos maglalagay tayo dito ng dalawang button ha. So button times 2. So yung unang button, type button. Ito yung ating edit ano, pero ang papakita natin ay pencil icon. Yan, pencil icon. Lagyan natin ng class na height 4, width 4. Text gray 400, tapos pag nag-hover tayo, gawin natin yung text white. Okay, so nandiyan na yung ating edit ano. Tapos yung ating sa on click, gagawa tayo dito ng function guys ha, na handle edit, kasi isusupply natin doon yung ating task. So wala pa yung ating handle edit, gawin na natin ano. So dito sa taas, siguro dito na lang ano. Constant handle edit, yan ay tatanggap ng task na ang type niya ay task. Tapos set selected pass equals to task. Tapos yung set is modal open true. Okay, so testing, pag tinilit natin, lalabas yung ating i-edit na data, no? Kasi ito second task. Okay, so okay. Okay, so dito balik tayo sa ating edit, ano? Itong button pala, lagyan natin ng class cursor pointer para pag nag-hover, alam na clickable yung ating icon, ano? Okay, so next naman natin yung ating delete. So yung ating delete ay parehas lang siguro ng style. Ay, hindi no. Yung ating delete ay text, ay type button. Tapos ang icon niya ay trash 2. So class with 4, height 4, text red 400. Tapos pag nag-over tayo, text red 300. Medyo din. So yun. Lagyan natin ito ng cursor pointer. Okay, so yun yung ating ano, no? Tapos yung ating on click. So lalagyan pala natin ito ng both ng
disable na pag tayo ay nagdi-delete, so delete mutation dot is pending, dapat ano yan ha, naka-disable. Okay, so dito on click. So ito ay handle delete click. Tapos isusupply natin yung task. Okay, so dito na lang yan sa baba ng ating handle edit, constant, handle delete click. Tatanggap din ng task na ang type niya ay task. Tapos set selected task, tapos open through din. Okay. So ang mangyayari niyan guys ay hindi pala to no, is model. Ang lalagay natin is confirm model open. So yung model na yan ay hindi pa existing ano. So yun yung susunod natin gagawin. Gagawa tayo ng panibagong component na pagka-click niya may lalabas na additional model. Okay, so open ko lang ating file explorer na, tapos dito sa ating component gagawa lang tayo ng confirm model.tsx. Okay. Tapos syempre yan ay use client. Si client side lang ano. Tapos export cons. RFC na tayo no. Confirm model export default. Okay na yan ano. Tapos yan ay tatanggap ng is open, on close, on confirm. Tapos yung title natin, lagyan natin siya ng default na confirm action, message, tapos confirm text equals to confirm, cancel text equals to cancel. Tapos maglalagay tayo ng variant kasi yung mga danger. Yung variant ng model ay gagawa tayo ng marami sa near future. No? Pero ngayon, gagawin lang natin siya. Kasi ngayon, yung confirmation model ay i-implement lang natin sa delete. Pero sa next time, yung confirmation model na naglagay tayo ng mga confirmation action sa ibang system. I-reuse lang natin itong confirmation model na to. Pero sa ngayon, ang kanyang default na variant ay danger. Okay. Tapos ang last ay is loading na equals to false. Okay, so gagawa tayo ng, kasi yan ay type modal props. So requirement yan name, TypeScript interface, confirmation modal props, yan ay boolean value, close, yan ay void, on confirm, tapos title natin, message, record natin yung ating message na kung anong nalalaman ng modal ay confirmation. Tapos confirmation, confirm text, string, pero yan ay optional din. Cancel text, yan ay string. Tapos yung ating variant, warning, tapos info. Okay. Tapos is loading, optional boolean. Okay, so yan na yung ating model. No? So sumunod naman yung ating mga function. Ano? So kung hindi naman siya is open, return lang tayo ng safeguard. Tapos constant handle confirm, on confirm. Tawagin lang natin siya. No?
Okay, so sumunod, constant, handle close, keep, not, is loading, on close. Okay. So, sumunod natin yung ating variant types, no? So, constant, variant, styles. So, yung ating danger, ang gagawin natin ay icon, text red, 600, dark, uh, hindi pa, text red, 400. Tapos, yung button, ano? So, mga style to, ha? Ay, hindi. Dito pala yung sa loob dapat. Tapos, button dito. Okay, so yung warning natin ay amber. Tapos yung ating info ay blue. Okay, tapos yung ating button, BG red, 600. Kung nag-hover, BG red, 700. Siguro 500 na to, no? Tapos ito 600. Okay? Tapos copy paste lang natin to, ha? Okay, so itong red, papalitan lang natin ng amber. Tapos itong side na to, gagawin natin siyang blue. Okay, so yun yung mga variant natin, guys, no? Tapos, constant styles equals to variant styles. Tapos kung ano yung napasa nating variant. So, yun yung ilalabas niya rito. So, hindi to function, no? Siya ay okay. So, yung ating uling main component, yan ay fix, inset, 0, tapos yung Z index natin 50, flex, item center, justify center, tapos BG block. Okay, pero lagyan natin ng opacity tapos padding form. Okay, so another div. Dito naman yung parang pinaka-container ng dialog, max width, MD, rounded LG, border, tapos border gray, 200. Tapos yung ating siguro 800 na lang to. Kasi naka-dark mode naman tayo. Tapos shadow, Excel, para may konting backdrop, no? Para nakalutang. Okay. So sa loob nun ay isa pa, no? Class, flex, items, center, justify between, border B, border gray, 200, tapos P6. Okay, so dito ilalagay natin yung ating icon, ano? So, encapsulate natin tapos kunin natin yung alert, triangle. Okay, tapos yung ating class. May conditional dito, ha. So, yan ay H5, W5, tapos kung ano yung styles that icon. Okay. Tapos ito ay flex, items, center, gap list. Okay. So ito ay, yan muna natin, itawagin mo natin dito sa table. So dapat siya ay nasa baba ng task model. So yung ating table ay confirm model ay tatanggap ng ilang properties, So yung ating is open ay equals to
is confirm modal open, tapos on close, handle confirm, handle close, confirm modal, ano, pero wala pa to. Yan, so gagawin pa natin to. Tapos yung ating on confirm, ang ilalagay natin dito yung handle confirm delete o handle confirm delete. Okay, so gawin na nga muna natin to guys, no, para hindi na natin siya makalimutan. So dito sa close, okay, so dito na lang ha. So constant handle confirm delete asynchronous function, ano? Asynchronous function siya. So if not task to delete, return lang natin, ano? Tapos constant result equals await. Delete mutation dot mutate async. Tapos delete, task to delete dot id. Okay. So if result dot error, ibig sabihin kung may error siya, well, console, ano lang muna natin mo? Console error muna natin. Result dot error. Okay. Pero dapat may confirm tayo. Anyway, mamaya i-settle natin yan. So, set is confirm modal equals to false. Tapos yung set task to delete equals to null. Okay, so ang idea kasi ay okay, so handle close modal. Ang ideal kasi ay i-display din natin yung error pag nagkaroon ng problema yung pag di-delete, ano. So i-display dapat natin dun sa modal. Pero di tayo nakapag-set dito di tayo nakapagpasa ng ano, no, ng dito sa confirm modal, di tayo nakapagpasa ng error. So saka ibabalikan na lang natin yan. Tapos dito ay const handle close confirm modal. If not delete, mutation that is pending, set is confirmation false, set task to delete, null. Okay, so nag-loading task. May error pa rin tayo. So kasi dito sa ating confirm, kailangan natin dagdag pa yung ilang mga record niya. No? So, title, delete task. Tapos yung ating message, kung ang message natin ay task to delete, are you sure you want to delete? So dapat ito ay naka-backticks, ano? Task to delete that title. This action cannot be undone. Okay. So, or kung yung regular lang na are you sure you want to delete this task? This action cannot be undone. Okay. Tapos confirm, text, delete. Tapos yung cancel text natin ay cancel. Tapos yung ating variant ay danger. Tapos yung is loading natin ay equals to delete mutation that is pending. Okay, so dapat pag click ko nito,
lalabas yung ating model, no? Pero wala pa yung ano, ilang nawawalang buttons, ano? So for example, wala pa yung ating dito na sa baba, ilagay natin yung ating button, type button, tapos on click, handle close, tapos disable natin pag is loading, ano? Tapos dito, ang ilalagay natin ay yung X galing sa Lucid chart plus H5 W5 tapos yung ating class rounded LG P1 text gray 400 PG gray pag nag-hover lang ano ayun pag nag-hover lang ay BG100 ano pero pag yung text niya gawin natin 400 ayun pala ay napagod nakaka-type ano. Tapos 'pag nag-hover tayo pala dapat hindi ano 800 yan. Yan tapos cursor, pointer ano. Okey. So anyway, so dito sa baba ng ating button, lalagyan tayo dito ng ating, div na may class P6. Tapos dito natin i-di-display yung ating message ano. Okey, so yan ay, class name text gray 300. Okey. So nagba-bother talaga ako dito sa ano, lakihan natin ano, wait, okey. So okey na yan. Sa baba nung ating message, dito naman yung ating mga buttons ano. So class, flex, justify, end, sa kanan ano, gap 3, border T, tapos border gray 800, tapos P6. Okey. Tapos dalawang button ×2, type, text, tapos ito ay yung cancel ano. So on click, hindi pala text ano. So on click, handle close, tapos rounded LG, border, tapos border gray 700, BG gray 800, tapos text white. Okay, so kailangan lang natin dito ay cancel text. Okay, so yun nandun siya. Kailangan lang natin ng konting padding na PX4 tapos PY2. Okay, so yun yung cancel natin. Sumunod naman, itong ating type, button, pin confirm ha. Tapos on click, handle confirm. Okay, so dito natin lalagay kung siya ay is loading. Ang ipapakita natin ay processing. Kung hindi naman siya is loading, ang ipapakita natin ay yung confirm text natin. Okay. Tapos, class name. So, kailangan dito yung variant ha. So, dito yung styles dot button. Pero dadagdagan natin siya ng PX4, PY2,
text SM, font medium, tapos rounded LG. Pag disabled siya, opacity niya ay 50. Okay, so tama ba yung variant natin? Pag danger. TextRed 400 na yun. TextRed 400 ba yun? Hindi, nag-ano, nagpatong pala, no? Text 400, tama to. Mapatong pala. Tapos ito, BG. Yun. Tapos ito, BG. Anyway, okay na yan. Lagyan na natin ng cursor pointer. Correct. Okay, so ano ba yung ginano ko? You want? So may problema na kasi pag click ko, hindi na papasa yung, kasi dapat ang lalabas rito yung title, ano? So merong problema dun sa ating on-click. So dun tayo sa may action. So ito na yung task handle, delete click. Ito set task to delete. Yan, ito. Okay, so cancel. Ayun, so lumabas na ng second task. So maganda siguro niyan, itong confirm modal. Ito, no? I-encapsulate natin siya sa... Okay, so maganda kasi yan naka-bold yung ah, title, no? Para kita natin na ang i-delete niya ay... So siguro lagyan natin ng open close parenthesis para kita. Okay. So you sure you want to delete. Tapos pag confirm natin, yun, na-delete na naman yung ating data. No? So dito sa ating task, wala na rin yung data na yun. Okay. So next natin ay yung ating search. Actually, madali lang yung search. Ano? Kailangan lang natin siyang iset. At actually, parang na-set na natin kanina. Wala pa pala. No? So dito sa search natin, ang gagawin lang natin yung built-in ni React table, ano, yung set global filters. Tapos ilalagay lang natin dito yung yung dot target dot value. Okay, so para ma-test yan, mag-add ulit ako ng second task. This is the second task. Okay, tapos add pa ako ng third task. Tapos, yan. Okay? So, pag ako ay nag-search ng second task, yun ang lalabas na. So, kailangan lang natin palitan yung text dito. No? So, text white na lang tayo. Text white. Second task. Tapos, first task. Okay, so dapat yung ating title, ano yun, no? Nagana yung ating pagsusort, tapos priority, no? Okay, so yan kagandahan na pag ang ginamit nyo ay React table. So, automatically na yan din nyo na siya masyadong iisipin. Okay, sunod natin niya yung pagination. Ano? So, siguro ipopost ko muna tong video, tapos mag-add ako ng mga ilang task, no, para makita natin yung pagka-paginate niya. Okay, so ipopost ko muna yung video at ikakat ko muna. No? Okay, so napag-add na ako ng ilang task. Ano? So, ang gagawin naman natin dito sa ating table, ito na, sa table, bago ipakita yung task model, gagawin natin D plus MP4 flex items center justify between
Okay, so yung unang, section ipapakita natin yung, parang drop down ng kung ilan yung page na ipapakita natin o kung how much, data per page yung ating ipapakita 'no, i-di-display. So dito flex item, center, gap to, ta's lagyan natin ng span, float, text, SM, text, tray 400 tapos, row per page. Okay, so nandun siya 'no, yun. Tapos sa baba niyan, yung ating select ano, so select, wala na tayong name ano, wala tayong name. Ang papakita natin dito ay, ah, isang array na 5, 10, 20, 30, tapos siguro 15. Dot map, tapos page size, kakaroon tayo ng access sa page size. Okay, so optional tag, kailangan din natin ng key kasi nag-map tayo. So page size, value natin ay page size. Tapos sa loob niyan, ang papakita natin din ay page size. Okay, so hindi kita 'no, so nandito 'no, hindi siya so lalagyan natin siya ng style ano, dun sa ating, text, rounded LG, border, tapos PX2, PY1, text SM, BG gray 800. Okay, so yun nandun na siya 'no. Tapos yung ating text gawin nating white. Tapos 'pag focus, border white natin, tapos focus ring white. Okay. So yun na yung ano natin 'no, yung ating row per page. Sumunod naman yung ating yung pagination mismo 'no. So class, flex, item center, tapos gap to. Okay, so span, papakita natin dun yung page. So table that get, state, dot pagination, dot page index, +1, of table that get, page count, na function. Okay, so hindi siya kita pero nandun siya, page 1 of 1. So text SM, text gray 400. Okay, so nandun siya 'no. Tapos sa baba niyan, yung ating mga button ano. So flex, item center. Okay, so yung una nating button ay yung papuntang left side. Okay, so dito ipapakita natin yung ating, um, kung ako hindi nagkakamali, chevron left, yan, na icon. Tapos class, H4, W4, tapos ang text natin ay gray 300. Okay, so yun yung ating ano 'no, yung left. Tapos lagyan natin ng, style. So rounded LG, border, P1, cursor. So 'pag disabled siya, disabled, cursor not allowed. Hindi siya puwedeng i-click. Tapos 'pag disabled din, lagyan natin siya ng opacity, 50. Okay, so border gray 700, tapos BG gray 800, text gray 300. Tapos 'pag nag-hover tayo, BG gray 700. So i-aano ko na lang 'to ha, ika-copy paste ko na lang. So yun yung button natin. Okay, so yun yung ating unang button. Ah, ika-copy lang natin siya ng
4 na beses. Okay, so yan yung left. So ito mali, no? Kailangan may S to, chevrons. Okay, tapos chevron left. Tapos ito, chevron right. Tapos ito, chevrons right. Kasi yun yung parang pinaka-skip. Ano? Yan o. Okay. Tapos dito sa ating left, ang gagawin natin yung ating on-click. Disable muna natin. So, i-disable natin siya pag yung ating table, not table that get can next previous page. So, pag hindi siya true, hindi nakaka-next sa previous page ay disable siya katulad dito. No? Okay. Tapos, on-click. Ang tanggapin ng function. No? So, table that set page index 0. Okay. So, yun yung left. Ano? Tapos, itong ating ganun din. No? Kaya disable din natin ito pag hindi punta sa next. Tapos yung on-click natin, table the previous page. Okay? Susunod natin yung right ha. So yung right natin, disable siya. Natin yung table and next page. So pag hindi nakaka-next page, disable natin siya. No? On-click natin, that next page. Okay? Tapos sumunod din sa ating parang skip ahead, ano? Yung pinakadulo. So, di-disable natin siya. Pag yung ating table, okay, so tapos yung on-click niya, table that set that page count -1. Okay. So, yun yung ating pagination. So, di tayo nakaka-paginate kasi yung ating setting dito sa ating table ay 10 na. So, sakto to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, papalitan ko na muna ito ng 5. Save. So, yun. Naging 5 na siya, no? Tapos, paginate. Yan. So, 8. So, hindi na ako nakaka-paginate. Ano? Okay. So, hindi ako nakaka-next. Ano? So, pagka hindi ako nakakabalik, sorry. No? So, dapat makakabalik ako niyan. So, may mali dun sa logic natin. So, dapat can okay, so mali ito, no? So, dapat disable siya pag can hindi next page. Dapat can previous next page. Okay, so yun, lumabas na siya. Ganun din to. So, dapat to hindi to disabled lang siya. That get can previous page. Yan. Okay, so next yan. Nakaka-next na siya. No? Okay, so pag ito ay 10, hindi na kasi yung nakaset sa ating table ay 10, ay 5 lang no? Yung max. So kailangan natin itong ibalik sa 10. Okay. So yun na guys, no? Ito na yung kumpleto ng ating ginawang system ano ng pag-add saka pag-kurod ng ating task items ano. So nakaka-edit 1, 2, 3 update. Yun, so yung naging 1, 2, 3 siya nung nakaka-update. Tapos nakaka-delete din tayo, delete natin siya. So nawala yung dinelete natin. No? So yun yung ginawa nating functionality ng ating table. No? Using React table saka React Query plus Supabase saka Next.js. So sunod naman natin, ito try natin guys. Gawa ko ng isang user. Ito try natin yung ating row level security. No? So dapat kung ako ay
hindi sa'kin naka-assign yung task na yun, magvi-view ko siya pero hindi ko siya mai-edit or di-delete kasi di naman ako yung creator. So gagawa ko ng isa pang user, siguro back tapos, sign out, ta's gagawa ako dito ng o magsa-sign up ako ng panibagong user, ha. Okey, so gumawa ako ng panibagong user na Juan de la Cruz tapos ako, email ko yung 01 pini-fill ko dun ta's 'pag nag-manage task ako, makikita ko 'to 'no guys 'no, pero 'pag nag-edit ako tapos update task, makikita niya, "You do not have permission to edit this task." So yun yung, security natin 'no. So try natin yung delete, yun. So nag-error siya, ito yung kaninang nakalimutan natin ano. So dito, balikan natin ano, dun sa ating confirm modal, ah, error tapos string na. Tapos dito sa ating siguro sa baba na lang ng message ano. Sa baba ng message, kung may error, okey, so kailangan natin ipasa pala rito. So dito yung error, okey? Tapos kung may error siya, papakita lang natin dito yung error 'no, tapos dito yung error. Tapos siya ay text, red 400 tapos VG red 600, PX 4, PY 2. Okey, so okey na yan ano. So gagawin natin 'pag nagkaroon ng error dun sa pagde-delete, use error handle, ito 'no, so kailangan natin 'to 'no, gumawa ng panibagong state dito, delete error, set delete error, use state. Okey, so itong set, delete error natin, sana nase-set natin siya rito, error dot message. Hindi pala 'no, ito error message, yan. Tapos ipapasa natin dito sa confirm modal yung error equals to, delete error 'no. Pero kailangan natin i-reset 'yan ha. So every time na magko-close yung modal o ito 'no, handle confirm date, set delete error to empty 'no. Empty or null guys, so null. So string or null, tapos ang default na lang natin null guys, 'yan. Pag-confirm delete, reset to null ano, tapos dito, reset din natin siya. Pag-close ng, confirm, i-null din natin siya. Tapos ito i-null din natin. Hindi, okey lang 'yan. So 'yan lang kailangan natin i-null. So dito, babaguhin natin confirm 'no. So ito ay either string or null, okey? So try ulit natin ano, so delete, lalabas siya ng only the creator can delete this task. Ang pangit nung ano, kinalabasan nung, ta's ito 300, 200, yan. Tapos gawin nating rounded, rounded LG.
Only creator can delete this task. So yun, gumagana yung ating ano, RSL. Pero maganda nga yan guys kung gagawin pa natin siya, i-deep dive pa natin, kailangan naka-hide to na kung hindi sila edit or delete ng ating task. So babalik ako dun sa ating regular ano no, sign out tapos pinoyfreecoder@gmail.com yung ating password. Tapos mag-a-assign ako dun kay ano kay Juan de la Cruz. Task for Juan. This is the task for Juan. Hi. Tapos yun, nasa drop down na si Juan de la Cruz, ano? Siya, ayun, nandun. Tapos log out ulit ako. Log out. Tapos, log in. Okay, so manage task. So, dapat ito ay na-edit ko, no? So, ito pag ginawa kong in progress, allowed ako kasi naka-assign sa akin yung ano na yun, yung task na yun. Only creator can delete. Sorry, hindi ko siya pwedeng i-delete kasi syempre assignee lang naman ako. No? So makaka-delete lang nun kung sino yung nag-create ah ng task na yun. Okay? Okay, so tapos na yung ating Next.js 16 to Supabase integration ng CRUD saka nung ano, pro level security na implementation pati yung ginawa natin dito na yung sa authentication. So marami pang features guys na meron si Supabase na katulad nga sinasabi ko yung storage saka yung real time. Pero siguro ipo-post ko muna itong lesson na to at titingnan ko kung maraming makaka-appreciate ng video na to. So i-comment nyo na lang below guys kung gusto nyo pang ituloy itong series natin. No? Kasi marami pa tayong pwedeng i-update dito na katulad nung paglagay ng Google form ay yung Google authentication, yung provider yan, hindi pa natin siya na-integrate ano, saka yung style, hindi pa natin siya na i-style na saka yung storage, paano tayo mag-upload ng image or file doon sa ating Supabase storage, no? So hindi pa natin siya na-implement. So kung gusto niyo pang ituloy guys itong lesson na to, i-comment nyo lang below at kung nagustuhan niyo itong lesson na to at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing. I-hit niyo yung bell button para patuloy kayong updated dito sa Pinoy Free Coder channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.